kurakot si Sandro. Oo, si Sandro Marcos mga kababayan ang tinutukoy nitong si Zaldico sa bago niyang video. Dahil, alam nyo ba mga kababayan, alam nyo ba, mayroong dokumento itong si Zaldico na ilabas ngayon mga kababayan. Tingnan nyo po ha. More than 50 pages of documents mga kababayan na nagdidiin kay Sandro Marcos sa kanyang mga insertion at pangungurakot daw di umano mga kababayan ayon kay Zaldico. Dahil kung ano ang puno, siya rin ang bunga mga kababayan. Kung kurakot si Marcos Sr., kurakot din si Marcos Jr. at gayon din ang kanyang anak na si Sandro Marcos ayon dito kay Zaldico. Panoorin niyo po ang part 2 ng season 2 ng Zaldico serye mga kababayan. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag mo akong pigilan sa mga insertion ko. Oh, yan daw mga kababayan ang sabi ni Bangag. Huwag ka nang makialam sa budget. Huwag ka nang makialam sa budget. Nagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Diba? Ang sabi ni Bangag mga kababayan, hindi ko na ito makilala. But I will sign it anyway. Oh, pinirmahan pa rin. Yun pala mga kababayan, behind the story, behind everything, siya lang pala ang nag-orchestrate daw mga kababayan, sabi ni Zaldico. Nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman. No, nasinibak na niya. Sino ba ang amo ni Pangandaman? Di ba siya? Sec Adrian Bersamin. Bersamin, sino bang amo niyan? Di ba siya? Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Dagdag pa? Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo. Grabing mga teaser ni Zaldico mga kababayan, no? Ang may insertion sa budget. Oh, hindi lang ang Pangulo ang may insertion mga kababayan. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Aroy, Charis Pimpenko. Jake Cyrus. Pati siya mga kababayan. Mayroong mga insertion. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit Grabe, na no? isama na rin sa billion ang dinideliver mga kababayan na kinurakot. 2025 budget ng 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Dahil kulang, wow! Walang kabusugan mga Diyos mio, Kaya mga noong kababayan. February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Anong sabi mo? Dear Bangag. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025. Jojo Cadiz. Nag-resign na rin mga kababayan. Bakit ito mga na-implicate ni Zaldico? Panay resign. Sina Bersamin, sina Pangandaman, Sa 1201 baka patatakasin. Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Malacanang. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag mo akong pigilan sa mga insertion ko. Yung sinasabi nila mga kababayan na bakit na pa daw i-insert mga kababayan ni BBM? Kung pwede naman daw niyang ilagay doon mismo sa NEP mga kababayan, sa proposed budget. Ang problema mga kababayan kung ilalagay na doon, siya na. Direkta mga kababayan ang pagbibintangan kapag mayroong makikitang anomalya dyan. Tapos, mag-a-undergo pa yan ng mga kababayan, kaliwat ka ng pangingilatis. Makikita ng mga kongresista, makikita ng publiko, makikita ng mga senador. Whereas, kung ipapa-insert lang niya mga kababayan doon sa BICAM, wala na. Hindi na ito dadaan sa scrutiny mga kababayan. Tapos, pwede pa niyang isisi kina Zaldico at sa iba pang mga tao dyan mga kababayan ang insertion.
Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin. Ito no, antay natin na kumanta itong sinang Pangandaman, mga kababayan, at si Bersamin. Na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? Nagkabistuhan na also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. 50 billion Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag. Wow, doon po nakita. Kulang ang 50 billion. Na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Pinasok na lang sa NEP, mga kababayan. Dito, subject na ito for scrutiny. Kung makakalusot mo na ito, mga kababayan, madali na natin makita. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang lumipad na si Bunoan na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 20. Tapos yung insertion kasi, mga kababayan, dati ginamit nila yun pang bribe sa sa mga kongresista para bumoto na ipa-impeach si VP Sara Duterte. Dahil dinistribute yun, mga kababayan yung mga insertion, 1 billion sa'yo, 2 billion sa'yo, 3 billion sa'yo, bumoto lang kayo. And then, dyan sa 1 billion sa isang congressman, mga kababayan, 20% akin dyan. Kayo na bahala magnakaw. Basta i-assure mo 20% babalik sa amin. 25, sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinilik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Ayan. Si Congressman Sandro Marcos. Si Sandro, Jake Cyrus, Charis Pempenko. Meron din pong pinapasok taon-taon. Taon-taon? Sumayaman na rin si Sandro, mga kababayan. Ay, nako, animal. Eto talagang from the grandfather, mga kababayan, nagnakaw, anak nagnakaw, apo nagnakaw. Ay, nako. Si 23, may 9.636 billion pesos. Billion? Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion. Grabe. Tapos, mga kababayan, si Sandro, panay bash pulong, mga kababayan, na mayroon daw nakuhang budget, mga kababayan, sa loob ng 3 taon sa kanyang distrito. Samantalang nakikita naman natin, mga kababayan, ang mga proyekto ni Pulong. Yung mga coastal road, bypass road, mga flood control ni Pulong, mga kababayan, na napakaganda. Samantalang si Sandro Marcos, mga kababayan, mas malaki pa ang budget in the span of 3 years. In-insert pa niya. Wala kang makikitang proyekto, mga kababayan, kung mayroon man substandard mga flood control na mga, ay nako, hindi nga pinuntahan, mga kababayan, ng ICI. Talagang lutong Macau na to, mga kababayan. Pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Wow! At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro
na ipasok ang mga proyekto niya. Grabe, no? Grabe yung insertion ni Sandro, mga kababayan. Yan lang ba, Sandro, mga insertion? Baka mayroon din mga backdoor negotiation insertion. Taman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Bakit? Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kaya kasi pala ako kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Wow, maladiktador pala si Sandra Marcos, mga kababayan, dyan sa Kongreso. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw nag-advance na, nagbigay, kurakot na. Diyos ko Lord, Pamilya Marcos, tatak kurakot, mga kababayan. niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions. Ito, pinakita na niya, 50 plus pages, mga kababayan. Grabe, ang daming, Sandro, ha? Iba ka, boy. Batang-bata ka pa. Nag-umpisa ka na. Ay, nako. Congressman Sandro. Ito si Sandro, mga kababayan. Kung si Bangag, mga kababayan, matanda na yan, nagsimula ng parang nangulimbat, di ba, doon sa Napoles. O sigurado doon, mga kababayan, nag-umpisa. And then, hanggang ngayon, naging presidente. Pero si Sandro, mga kababayan, pagpasok pa lang, tiba-tiba na, dahil presidente ang ama. Paano na lang kaya, mga kababayan, kung matutupad yung pangarap daw ni Admiral? Na maging pangatlong presidenteng Marcos ang anak niya na si Sandra. Diyos ko Lord, abangan ang part 3. Ay, nako, Zaldico. Bakit? Nag-ala teleserye ka, Zaldico. Hindi natapos, mga kababayan. Abangan ang part 3. Sige, antayin natin bukas ang part 3, mga kababayan. Samantala, pakinggan natin ito, ha. Interesting ito, mga kababayan, kay Senator Marcoleta. Itong mga kabulukan ng DOJ, mga kababayan, sa kanilang obsesyon na mahanap, mga kababayan, ang mga nawawalang sabongero, naglaan ng bilyon-bilyong piso para makahanap ng buto ng palaka, mga kababayan, sa Taal Volcano. Para hanapin po natin nawawalang mga sabongero na ay, nako, yung ay itinapon sa lawa ng Taal. Ano na yun? Taal. Ang nakuha naman natin yung mga buto ng palaka yata. Buto ng palaka. Mga kababayan, kauri ni Admiral. 1.5 billion confidential fund. 0.5 billion pa. Yung 0.5 billion, mga kababayan. Yung 1.5. Yung 0.5, 500 million yan. Grabe. Tapos may 1 billion pa. 1,000 million. 1,500 million, mga kababayan. Yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Si Martires. Maging kang opisina ng Vice President, huwag niyo na akong bigyan. Pero kayo po, Mr. President. Pero sila, mga kababayan, ang kakapal na mga pagmumuka, tinaasan. Hindi lang, mga kababayan, 10%, 20%, hindi lang 200%. Parang 8,000%, mga thousands of percent, mga kababayan, ang inilaki ng kanilang confidential fund. Yan ang tunay, mga kababayan, na mayroon ng mga masasamang balak sa kaban ng bayan. Biglaan Maski na po yung 729 million 2026, nalalakihan pa rin po ako Nakita ko po kasi, tingnan po ninyo yung Office of the Alternative Dispute Resolution. Under yan sa DOJ. Para sa akin po, ito'y napaka-importanting opisina, Mr. President. Alternative Dispute Resolution. Kung ito po ay sana doon na lang inilagay, sa halip na mag-confidential fund itong mga DOJ. bibigyan ng impetus. Kung ito po ay bibigyan nyo ng atensyon. At hindi mamaliitin ang opisinang ito. Bago pa ito ma-ripen into a case. Ripen into a Kung case. talagang ganap na matetrain ng mga tao na nandito sa opisinang ito, napakalaki po ng igiginhawa ng ating justice system. Sipin ninyo, hindi matutuloy ang dispute. Napakarami. Pati resources ng government, makukonserve natin. Isip-isipin po ninyo, 2025 GAA, 160 million. 2026 NEP, 160 million pa rin. HGAB, 160 million pa rin. Mr. President, pati ba naman tayo, 160 million pa rin. Nawawa naman itong opisinang ito. Kawawa ang opisina. Minumukay ko sana, Mr. President, kahit hindi pa panahon ng amendment, sa tamang panahon po siguro, tapyasin na lang po natin itong confidential fund ng Office of the Secretary na
Pati sa sa presidente. 729, hatiin natin. Ibalik natin sa 364.8 million. Yung 365 million ilagay po natin sa Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa ganun po kahit na 500 million lang. Lumakas ang loob po ng mga kawani rito. I-transfer na lang doon kaysa sa gamitin na lang nila mga kababayan panghanap ng buto ng palaka sa Huwag po Taal. nating mamaliitin ito, Mr. President. Mukhang bibili ng... Anong bibili nyo? Submarine? Malaking bagay po ito. Kung tayo po'y naniniwala, Ay, ang mga nako. Pilipino ay hindi naman palaaway talaga at ang mamahalan. Itanong mo kay Claire Castro. Si Claire Ray Castro kung hindi ba siya palaaway. Dito lamang po, Mr. Secretary of Justice. Acting ka pa lang yata. Acting pa. Hindi pa na-appoint. Ngayon, acting ka pa lang. Kasi naghahanap pa si Ngagba mga kababayan kung sinong maangas na ilalagay dyan. Baka ilagay dyan si Tolentino. Isa na namang politician mga kababayan. You're not supposed to answer that. It's addressed to the sponsor. Pumahing pa. Opo, he's hindi pa po siya nako-confirm Mr. President. So acting but with the full-fledged powers of the Acting, Secretary, Mr. President. Well, Si si Acosta mga kababayan, Ito si Acosta, sana lang, mag-ride on lang mga kababayan, pero parang friendship sila doon mga kababayan sa mga bata ni mga bangag. Natatandaan nyo, nung congressman pa si Senator Marcoleta, mayroong pasabog si Marcoleta doon mga kababayan, laban sa administrasyon. And then, isa sa mga humarang mga kababayan, ayan si Acosta. Kasama niya sina Kimbo at si mga kababayan, si Dingbak Siagarin. President, just to be fair lang ho, yung 2025, ang kanilang confidential funds is 34 million. Ang nagdagdag po ay Kongreso. Hindi ho sila ang nagdagdag. So, at that time, yung 2025, I assume na yung mga legislators nakita na marami silang hinahawakan na kaso, marami ho silang hinahawakan na investigation, so dinagdagan po ng Kongreso at that Dagdag time. pa more. And this year naman po, if you break down the 729, 500 million of those will go to the Witness Protection Program, no? Kasi nga, and mga na naman natin, ang dami ho yung mga nag-apply palaka sa Witness Protection Program at marami ho dito sa mga nag-a-apply ay mayroong direktang information, direktang impormasyon kung sino-sino po yung mga sangkot dito sa flood control. Gagamitin na naman mga kababayan yung mga ganyang mga palusot para kunwari may ginagamit na sa kanilang pondo. So, kaya rin po nag-request ho silang dagdagan. So, ito naman po ay meron mga justification sa pagdagdag. Depende ho sa situation. At ini-evaluate naman po ng committee pag nagre-request sila. In fact, kaya sinabi ho namin na hindi ho pwedeng bumalik to sa dating bilyones. No, magre-request lang ng reasonable amount depending on the task ahead in 2026. Oo nga po, Mr. President. So, kung kayo po ay pumapayag, total 364.8 million naman sila sa ITSGAB. Ibalik na lang natin doon para po yung kalahati, kagaya ng aking pong pinapanukala, ibigay po natin sa opisina ng Office for Alternative Dispute Resolution. Magiging 500 million o 600, o halos 500 Gusto nila maghanap ng palaka. Yun po siguro, Mr. President, Mr. Sponsor. Gusto siguro bumili ng submarine. Committee on Finance, baka sakali po. Para po lumakas ang loob naman ng opisinang ito na talagang makatulong po sa pagre-resolba ng mga disputes ng ating mga babayan. Maraming salamat po sa Mongkay, Senator Marcoleta. Alam ko isa sa mga advocacy niyo is itong alternative dispute resolution. Tama ho kayo na ang Pilipino po mapagmahal, no? At ayaw ho natin ng gulo at away. At yan po ay isa sa mga layunin po ng alternative dispute resolution na mag-ayos na lang at mapag-usapan po yung kanilang disputes. At pag-aaralan ho namin yung inyong mungkahi at nakita ko na maganda ang direksyon, kaya titignan ho namin kung how do we improve the budgets of the Alternative Dispute Resolution Office. Parang nakikita ko po at nararamdaman pumapayag. Yan mga kababayan, Basta kayo po yan, nag-suggest. Isa yan sa mga importanteng talagang i-develop mga kababayan itong mga sa ating
korte sa Pilipinas para mapadali yung pananagutan. Napakaliit lang kanilang binabudget mga kababayan. No? Sinasadya nila na maliit lang talaga ang ibibigay na budget dyan. Para siguro matagal, bumagal ang ating korte. Tanggalan lang nila ng isang budget yung corruption nila mga kababayan sa flood control. Tanggalin lang nila yan. Sapat na para ma-improve ng tuluyan mga kababayan ang ating justice system sa Pilipinas. Pero ayaw nila. Hudas sila eh. Sigurado po ako na mahalagang mahalaga ho yan. Salamat po. At saka pinaalala po nyo sa akin na naman yung WPP. Ayaw ko na po sana Witness protection. Nakakatawa mga kababayan. No? Ang nakakatawa lang, di ba, binakbakan nila si Diskaya mga kababayan. Unang-una, talaga, viral na viral si Diskaya. Tapos ngayon, si Diskaya pa ang hindi nakasuhan. Wala pa kaso sa Diskaya mga kababayan. Pinaalala po ninyo, wala po akong magagawa. Pasensya na po. Ito si Secretary ho kasi. Kasi, alam naman po ninyo na nung nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nagtalo na naman po roon Talo na naman. Pinipilit po ng Prosecutor General na isa pong mahalagang requirement nga raw po. Mahalaga ka sa akin. Ang restitution para po ang isang aplikante ay maproseso. Ako po talaga ay hindi papayag doon kahit saan tayo makarating, Mr. President. Sapagkat ako po bilang isang abogado, naiintindihan ko po yung batas. Hindi po akong pinakamagaling na abogado. Siguro po ako'y karaniwan lang abogado. Ngunit sa akin pong pagkakaalam, kapag hindi po nakalagay sa batas, huwag po nating ipipilit. Kahit ano po ang sabihin ninyo, General binibente lang lo Prosecutor Padulyo. Bend the Hindi law. po nyo ako mapapaniwala. Sa totoo lang. Ngayon, kung aaminin nyo ngayon sa pagdinig na ito, na tama ako at kayo ay mali, maihinto na po ang pag-uusap dito. Kung hindi, aabot po tayo hanggang madaling araw. Umuo ka na lang. Attention na po, Mr. President. Nabanggit ko yung... di ko na babanggitin yung nabanggit ko. No? Napakahirap sagutin kung hindi ko naman banggitin yun. Pero, Mr. President, nakikinig po ang DOJ, nakikinig po ang Prosecutor General, at narinig ko po nung kayo po... Huwag na kayo matakot, DOJ. Hindi na si Boying dyan Wala na si Boying mga kababayan. Diba? Ay nagkaroon ng debate nung Blue Ribbon hearing. Debate? Nakikita ko po yung inyong punto. Sila rin po nakikita inyong punto. At ito po ay kasama sa kanilang pag-aaral po. At, punto por punto. Pinag-iisipan nila ho ng mabuti po. At bibigyan ho tayo ng feedback later on. Kasi po, Mr. President, ang ini-invoke niya ron ay kahit na anong pilit ang gawin niya, kahit anong pamamaluktot at bending the law, hindi po mangyayari. Ang sinasabi po niya is Section 7 po ng Republic Act 6981. Ang sinasabi po roon, confidentiality of proceedings. Kasi tinatanong ko po nung panahon na yun, Mr. President, dahil nga pinipilit niya yung restitution. Naalala ko, yung si Yusek Bernardo ay nabigyan ng temporary or provisional admission. So tinanong ko sa kanya, so nag-restitute ba ito? Ang sinasabi niya, ay confidential po yun. Saan ka naman nakakitang sagot na gano'n? Hindi po pwede. Confidential. Gusto ba ni General Secretary Padulyon, Mr. President, babasahin ko sa kanya? Sige, basahin mo! Ng indispensable requirements and even the additional requirements kung paano po mapoproseso ang aplikasyon. Ngayon, kung ito po madali lang ang gusto ko sabihin Lahat naman po tayo nagkakamali Hindi naman tayo sigurado sa lahat ng sinasabi natin. Talaga po ang tao ay nagkakamali. Yun ang pagiging tao. If he has the Nagkamali nga tayo sa pagbotong presidente. Si BBM mga kababayan ang pinakamalaking pagkakamali ng sambayan ng Pilipino na nailuklok dito sa bansang ito. Or to at least amend himself. Sabihin niya lang na ay pagkamali ko po yun. Tatanggapin ko na po yun. Hihinto na po ako rito. At hindi na natin pag-uusapan ng WPP kahit kailan. Ayaw nila aminin, Senator Marcoleta, na nagkamali sila. Sila ang laging tama dahil lakas ang tama Mga butterfly. Well, Mr. President, alam ko naman po yung stance ng ating kasamang Senator Marcoleta at narinig ko nga yung inyong debate ng Blue Ribbon hearing. Very debate? clear naman po sa akin ng inyong posisyon.
nasabi po ni Prosecutor General yung position ng ehensya at para sa akin very clear rin, may basehan rin. At pero tingin ko baka mahirap ma-resolve ba ito ngayon dito, no? Kasi this is a difference of opinion and understanding. Ang suggestion ko ho ay bigyan ho natin ng panahon ang DOJ na pag-isipan mabuti ito, magmuni-muni. Nakikita ko naman ho pag sila ho pinag-iisipan, nagmuni-muni, bumabalik ho sila dito para magbigay ho ng kanilang komento o ideya. At hindi inaamin rin ho nila yung kanilang pag-a-adjust. No? For example nga, itong confidential funds, nung bumalik secretary, sabi niya nagkamali sila at kailangan itong pondo. So nakita ko naman yung ganun nilang ugali at hindi naman ho sila maninindigan o mali ho talaga o talagang hindi tama po yung kanilang ginawa. At hayaan na lang ho natin bumalik po sila sa kanilang dito po sa issue na ito. Ang DOJ po, Mr. President. Eto mga kababayan, si ano kasi ang sponsor, si Win Gatchalian dyan sa DOJ. Kailangan sa isang ahensya ng gobyerno mga kababayan, hanggahanap sila ng sponsor na senador. Siya ang naatasang mag-defend. Is the government's principal law agency. It serves as a counsel at the same time a prosecutor. Malas lang niya si Marcoleta ang nakaharap niya na isang abogado. Ngayon, ang ating Prosecutor General will offer an opinion. His opinion will not even matter. We talk about the clear and unmistakable provision of the law. Wala pong sinasabing restitution. Para sige, magdamagan kayo dyan, Gatchalian. Ayaw din niya aminin mga kababayan dahil ginawang stand mga kababayan na mga kabunjingan. Nagpataasan ng ihi mga kababayan na pwede daw i-bend ang law. Ito po kayo, na restitution is a requirement under a memorandum or blah blah blah. Hindi blah blah blah. Because as a lawyer, we always say, the spring cannot rise higher than its source. Spring the very cannot source, rise higher Mr. than President, source. is the law itself. Hindi po pwedeng memorandum o opinion ninyo mangingibabaw sa batas. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. Nahihiya. Wag na kayong ma-pride mga animal. Mali naman talaga sila mga kababayan. I care about the public. They should not be misled and be mistaken about your opinion. Nasa sa inyo po kung kayo ay magkukusang loob na magsasabi na nagkamali kayo o hindi, and you wanted to maintain your pride. Ayos lang po sa akin yun. Maraming salamat po, Mr. Madam. Sagutin mo, sayang. Handa kaming mag-antay na magdamagan na natapos na mga kababayan. Kamot ulo na lang nung nandun sa kabilang kampo. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.